Hindi si Marcos o Aquino o Duterte ang the best president the Philippines ever had, kundi si Ramon Magsaysay. Sa termino niya, 2 pesos lang ang katumbas ng $1 noon. Nung pangulo siya, ang isang sako ng bigas ay 10 pesos lang. O baka sabihin mo, kasi noon yan, iba na ang panahon ngayon. Pero isipin mo to nung panahon niya, kagagaling lang ng Pilipinas mula sa pagkawasak ng World War II. Wasak ang ekonomiya, winawasak pa ng hukbalahap ang kanayunan. At sa gitna ng lahat ng yon, ginawa ni Ramon Magsaysay ang Pilipinas na pinakamalakas na ekonomiya sa Southeast Asia at pangalawa sa buong Asia. At dahil sa kanyang legacy, itinatagpa ang Ramon Magsaysay Award Foundation. Tinaguri ang Asia's Nobel Prize, award na binibigay sa mga taong may malasakit at serbisyo sa kapwa. Pero sino nga ba si Ramon Magsaysay? At ano ang kanyang mga nagawa para matawag na idol ng masa? Si Ramon Del Fierro Magsaysay o Monching ay ipinanganak noong 1907 sa Iba, Zambales. Anak siya ng isang mekaniko at guro, kaya lumaki siyang malapit sa ordinaryong tao. Kung ang ibang mga presidente ay nakatira sa mga mansyon at may pa-convoy pa sa kalsada, si Ramon Magsaysay sumasakay pa rin sa jeep noon, bumababa sa palengke at nakikipag-usap sa mga tindera na parang ordinaryong mamimili lang. Ramdam ng tao na hindi siya naiiba. Isa siyang leader na totoo, hindi ilusyon. At pagdating sa pamahalaan, walang takas ang mga korap. Ang mga opisyal na may bahid ng katiwalaan noon, agad niyang tinatanggal sa pwesto. At ang pondo ng bayan, imbis na magtapos sa bulsa ng iilad, ibinuhos niya sa mga baryo, lalo na sa irigasyon para may patubig ang magsasaka, sa kalsada para makadugtong ang mga liblib na bayan, at sa health centers para may lunas ang mahihirap. From 1948 to 1963, ayon sa historian na si Neil Ho at sa kanyang Fourth Turning Theory, ito daw ang panahon na tinatawag na high. Isang era kung saan malakas ang mga institusyon at mataas ang tiwala ng tao sa gobyerno. Kumbaga nung panahon ni Magsaysay, ito daw ang tunay na golden era. Sa dekadang ito, lumutang si Magsaysay bilang simbolo ng malasakit. Tinawag pa nga siyang the guy at the idol of the masses. Hindi siya kinatatakutan, siya ang nilalapitan. Bilang pangulo, binuksan niya ang Malacanang sa masa. As in literal alam mo bang pwedeng pumasok ang ordinaryong Pinoy sa Malacanang noon para magreklamo? Sa ilalim ng Presidential Complaints and Action Committee o PCAC, tumanggap sila ng halos 59,000 na reklamo sa isang taon. Karamihan ay naresolba. Wow. Hindi siya nakulong sa elitist politics. Ang priority niya noon may hirap. Bago pa maging pangulo si Magsaysay, naging matagumpay siya bilang Defense Secretary. Hindi lang niya nilabanan ang hukbalahap sa armas, pero tinulungan din ang mga rebel returnees na makapagsimula ulit. Sa kanyang term, ipinasa ang Agricultural Tenancy Act of 1954 at Land Reform Act of 1955 para bigyan ng lupa ang mga magsasaka. Sa madaling salita, hindi lang baril ang panlaban niya, kundi lupa, pagkain at